O ano, tititigan mo lang? Tapos kapag naubusan, magmamaktol. Ano? Yo, good morning. Luto tayo ng almusal. Ayan, mayroon tayong siomay at mayroon tayong dilatang maling dito. Simpleng almusal lang bago maghatid. At ayun mga talbog, luto na nga. Ayan, mayroon tayong siomay at fried maling at fried rice. Mayroon tayong toyo ko naman si sili. Ayan, pigayin muna natin itong sili para medyo manghang ang ating food trip. At tayo'y mag-aalmusal. At mamaya-maya lamang ay tayo'y maghatid. Ayan, first bite. Maling agad ang binanatan. Bang! Yes po. Ma'am DJ, Ma'am Maricel. Kasama po tayo po sa siyempre, yung pag-amin din ni SB at the same time, yung pag-amin po ng contractor. Oo. Since nabanggit niyo po kay Maricel nakasama po sa listahan, tinitikan po ito ngayon, si Luciano, yung may-ari po ng Centerways, at si Senator Jesus Escudero, hindi lang para sa kanila, in general, itong mga nabigyan po ng donasyon noong 2022, ang tanong din ng mga netizens natin, even ako ito rin yung tanong po kay Manong Fred kahapon, ano po ang posibleng kaharapin ng opisyal na nasa posisyon kapag napatunayan after po ng investigasyon nyo na talagang may ongoing project tapos tinanggap po ng donation? Yung Section 95 ng Community Selection Code, kung tayo pinag-limited po, ang sabi po ng taas, yung Section 233, 234 ng Community Selection Code, yung mag-violate ng Section 95 ay criminal case po yun. Ang amin po ay pang-criminal case. Hindi po ito pang-disqualified o pang-cancel ng kanin kasi tapos na po ang eleksyon. So ito po yung criminal case na may tulong yung isa hanggang 6 na taon. Ngayon po, may iba pong liability na para sa ibang batas natin, like for example, sa National Income Tax, sa National Internal Revenue Code, o kaya mas Anti-Graft or Graft Practices Act, o sa iba pang ahensya ng pamalan. Sa kanila na po yan. Kasi po sa amin, 1 to 6 years imprisonment ang punishment po niya. At pag napatunayan kung victim po ng torture, ay may protection disqualification to hold up. Perpetual disqualification. So nakaupo po siya ngayon, tapos lumabas po sa investigation nyo, talagang tumanggap halimbawa ang isang opisyal, pwede maalis sa pwesto? Hindi pa po sa ganun punto. Ang mangyayari po, kapag po ang aming campaign, political finance at campaign officer in charge ng formal na kaso sa aming law department, yung law department magkakaroon ng preliminary investigation, parang piskalya. At pag napatunayan kung may probable cause, ipapalit po ang kaso officially sa isang korte, sa isang regional trial court, dahil ito po yung kaso criminal, at pagkatapos, pag nakonvict at naging final yung conviction, whether po sa sumangga o sa nagbigay, nagkakaroon po magkakaroon ng perpetual disqualification to hold public office. Meaning, pag tumakbo, ulit. Ngayon po, kapag sila ay nakaupo, ang local official, ang DILG po ang bahala sa lahat ng administrative na kaso ng pagkatansan. Kapag ganun po national, depende po sa kanilang opisina, ahensya, o depende po sa mismong body, kung yung Senado o House of Representatives. So sabi po DILG ang may hawak kasi ang meron lang sa COMELEC under your rules isa susunod na tumakbo pagpapawalan na. Pero sa ngayon kung nakaupo, DILG po ang hahawak nito kung kakasuhan para posible kung matanggal yung nasa pwesto. Ganun po ba, Chairman?